Ayan, okay. So, good evening again. So, bukod kay Ma'am Yan and kay Ma'am Jaziel, kumusta yung iba? Nasaan na kayo? Nasa work na ba kayo or nasa age problem pa din right now? Okay, so, yan. Sorry, medyo in-allergy ako tonight. So, bear with me. So, since marami is nasa age problem pa lang right now, February na kasi bukas. So, sige. Ang problem kasi natin, pagdating ng February, isasama na natin yung analytical and verbal. So, medyo hindi na tayo pwedeng ganito kabagal. So, please be mindful dun sa schedule natin, di ba daily? Ang suggestion namin is, if you're working or studying, 6 to 8, this is that as a catch-up. And yung after ng Sir, session may natin. question po sa Rolex. Yes. Bukas na po yung analytical sa verbal. Bukas na po. Di naman technically bukas na agad, but distributed sila throughout February kasi. So, ngayon, ang dami pang hindi tapos sa work problem, di ba? So, i-adjust ko na naman siya. Mahirap But, kasi sir eh. sige. So, Sobrang dulo. maraming Sir, nag-chat mahirap na, intindihin yung tanong ko eh. Ang hirap intindihin ng tanong sa work problem. Oo nga okay. sir. So, maraming nga nag-chat, di ba? We have 2 steps. We have step 1, Lagi let na. X. Step 2 is equation and solving. At least, maraming nagsabi na kaya na nila yung step 2, kaya na nila equations, madali na sa kanila. Kasi yung step 1 sila nahihilito or nahihirapan. So, at least tapos na yung kalahati, di ba? So, ngayon, try natin practice it. So, focus tayo sa step 1. Para natin intindihin yung tanong, para natin gagamitin yung let X. Okay, and may nagtanong din kanina, si Ma'am Cha yata yun. Sir, wala po bang techniques agad sa kung work problem or age problem yun? Nagtanong siya, wala daw techniques. Ang problem kasi sa technique is, techniques are meant to be used if gets mo na yung fundamentals kasi hindi nag-work sa lahat yung techniques. It only works on specific na questions. Like for example, dito sa algebra problem, sa pinakamadali sigurong technique is yung dun sa consecutive integers. Let me show this one. Meron kasi tayong mga technique, yes, pero hindi naman sila nag-work talaga sa everyone. So, if magaling ka na, ituturo ko sa yung technique para bumilis ka sa pagsasagot. Pero if aasa ka lang sa technique, the more likely na babagsak ka kasi yung kaya lang apply ng technique yung masasolve mo, hindi mo naman gets yung iba na hindi kaya ng techniques, right? Hindi lahat is kaya talaga yung solve ng technique. So, kasi nisimulan natin, throughout January, nag-numerical na tayo, right? And nahirapan pa natin yung master. Paano pa yung analytical and verbal? So, hanggat kaya, kasi master nyo yung fundamentals talaga. Kasi pagkatapos naman nating ituro yung fundamentals na itong January, paulit-ulit ko kayo pa-practicein. Habang inaaral nyo yung fundamentals ng analytical and verbal, paulit-ulit ko kayo pa-practicein ng numerical. So doon, makakabuo kayo ng sarili ninyong technique or methods na yung papabilis ng solving. Hindi ko siya ituturo agad sa inyo kasi, I mean, magkaiba tayo ng level ng brain cells. So, for sure, hindi super effective ng techniques ko sa inyo. Dapat kayo maghanap kung paano yung technique na mapabilis talaga sa inyo na kaya nyo masolve lahat ng problems. Okay? So, for example, yung mga technique na hindi ko pa tinuturo, let's say, hindi ko pa tuturo fully, pero ganito kasi yung gist nun. Like, for example, consecutive integers, di ba? For consecutive integers, we have x plus 1, x plus 1, x plus 2. Kunyari, tatlo lang naman sila dyan. So, let me just make a label. So, if kunyari yung, di ba, tatlong integers tapos ang sum nila is, for example, 126. Di ba? Ang normal way natin, solve natin to ng 3x plus 3 is equal to 126. Tapos 3x is equal to 123. Tapos x is equal to 41. So 41, 41, 42, 43. Pero ang isang technique dyan, pwedeng i-divide mo na lang to sa 3. 126 divided by 3 is gonna be 42. Tapos siya na yung gitna dyan. So 42 yung gitna. 41, 42, 43. So di ba, mas mabilis siya ng ilang seconds lang naman. Yeah, that's gonna be helpful. Pero what if apat yung consecutive numbers? What if anim na siya? Tapos ang naisip ko lang is i-divide lang siya. So like, yeah, makakatulong siya sa ilan. Pero pag naging complex na kasi yung problem, like hindi nagagana lagi yung technique. So, malaga, di ba, accuracy, di ba, lagi kong sinasabi, ang turo ng AU is the accuracy first before speed. And ito, may speed tayong tuturo. May speed techniques tayong ituturo. Pero dapat is alam niyo yung accuracy. Kasi if nalito kayo sa speed, lahat inaasa niyo sa speed ng techniques, dun marami bumabagsak sa CSE.
Kaya di ba, never pang tumang sa 20% talaga. Kasi gusto ng mga Pilipino, shortcut. Yun naman lagi. Sir, anong shortcut? Ayoko nang mahaba. Ano yung shortcut dyan? Ayan, lagi tuloy marami bumabagsak. Dapat mamaster yung mga accuracy dito. So, once may accuracy na kayo, saka nyo hanapin yung speed. Okay? I-sure nyo muna na kaya nyo tumama, kaya nyo munang pumasa. Tapos saka nyo hanapin yung speed. Okay? And reminder, gano'ng ka-critical ba yung pagkahanap ng accuracy? So, dito na, pinost ko na siya sa isa sa mga pin post natin. Okay? If aasa tayo sa numerical, let's say, numerical lang yun ang master natin. Tapos, bonak tayo sa iba, or saktuhan lang. Case 3 yata yun. Ayan, case 3. Ayan. If 80-80 ka sa verbal and analytical, tapos bagsak ka sa general information, 46/50 yung kailangan. Actually, bagsak pa pala tong 46/50. Yung 46/50, bagsak ka pa rin. No? You need 47/50. Tatlong errors lang pwede mo sa numerical. And ilan lang dyan sa tingin mo, sa 50 items, lahat yun may shortcut. Of course, hindi yun lahat may shortcut. Ilan lang doon yung may shortcut. You need to solve realistically most of them. So, and if magiging, doon naman, kunwari lang, let's say kayo nyo makakalahati man lang sa general information. Makakalahati kay general information. Yan. 48/50. Medyo mukhang madali, pero imagine, 8 items lang pwede nyo imali sa numerical para kayo nag-exam sa high school na. Yung 42/50 yung passing na maganda talaga yung score. Tapos sa mismong CSE niya pa siya kukunan. Diba? You only have 8 mistakes. Yun if makakalahati pa sa general information. Diba? Ganun ka-critical yung kada error natin. Kaya, accuracy first before speed. So, if pinapahirapan ko kayo ngayon right now, diba nakita nyo naman, pinahirapan ko kayo ng sobra dun sa diagnostics natin sa positive, negative world and algebra. Yung algebra phrases natin na super daming parenthesis times, blah, 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 blah. So, nakita nyo sa digit problem, dun pala siya gumagana. Diba? So, lahat ng pinapa-exercise ko sa inyo is for you na hindi ko nyo masabi, sir, ang haba, hindi ko kaya to. Sir, ang complex, hindi ko kaya to. Sinasanay ko na kayo dito sa mundane tasks na to para sa solving na mismo. Ayun, madaming nagsabi, sa step 1 sila nahihirapan. Hindi na masyado sa step 2. Sinasanay ko na kayo sa step 2. So dito, step 1 na tayo magsasanay. Paano natin iintindihin and i-represent yung mga problems. You don't look for shortcuts agad. Process ninyo. Step 1, step 2. Basta tayo sa step 2. Marami nang nakaka-perfect na step 2. Ngayon, pa-practice natin yung step 1. Okay? So, let's react if gets din nyo yung kung bakit ganito yung process ng AU. Okay. So, yan. So, yeah, don't worry. Pagdating ng malapit na yung February, tuturuan namin kayo ng techniques for speed. But right now, it's hard tasks muna tayo. Kailangan natin masanay kayo mag-compute ng mahabaan. Kasi, di ba? Numerical lang yung objective. Kating yung analytical. Yun yung mahaba talaga na kailangan yung tsagain. At yun, hindi pa sure if may dulo or wala. Diba? Dito sa numerical, sure tayo may dulo lagi. Mahaba lang talaga siya. Okay? And reminder na 35% ang analytical, 30% lang ang numerical. So, mas mahirap pa yung kabilang part. And numerical pa lang, hindi nyo na masolve ng matino. Hindi delikado talaga tayo. Okay? So, yan. So, let's solve age problems. Meron ba yung mic ko? Meron ba? Dalawa kasi yung microphone ko. Nalimutan ko dito yung bago. So, should we solve everything? Let me judge quickly. Sige na. Everything muna. Hanggang mag-gets ninyo. So, let's solve problem number 1. Recording now. Yeah, recording. Okay, so let's solve this one. Number 1, Marie is now 30 years older than her son. 25 years, she will be twice as old as his son's age. What is her son's age? Di ba step pa natin, laging let X. Pinagkaiba lang ng age problem is, katulad siya nung sa work problem na, ay, hindi pala. Sa age problem, nauna pala ito sa work problem. Sa age problem, gagamit tayo lagi ng people. So, step 1, let X. Marie and son, yun yung characters natin. Marie and son. Tapos sa table, lagi may timeline. So now, the current, lagyan niya siya ng N. Ito yung age na ngayon. Marie is 30 years older than her son. Tapos
ang usual technique dyan, kung ano yung huling binanggit, kung ano yung list na dinedescribe, siya lagi yung x natin. Kasi siya yung magiging basis for description. So, if x to, magiging x plus 37. Okay, kung ano yung huling binanggit, the 80% of the time, siya yung gawin yung x. Kasi from x, doon natin magdadagdag ng other descriptions for the other characters. Okay? So, Marie is now 30 years older than her son. So, if her son is x, she is x plus 30. Tapos ano yung sunod ng time frame? 25 years, she will be twice as old as the sun age, as his son's age. Diba? Ang columns ko dito, laging yung timeline. So ito, huwag lang lagyan ng future, lagyan nyo na plus 25. Huwag kayong babalik sa problem agad. Tapusin nyo muna yung label dito sa column. Tapusin nyo yung contents nyo. So if plus 25, if si Marie is x plus 30 ngayon, anong age ni Marie in 25 years? Admit kayo, anong age ni Marie in 25 years? 55. X was 55, right? Diba? Nagdagan lang natin 25 years old. Eh yung son niya, anong edad na? X plus 25. Yan, X was 25. So ito na yung let X natin. Easy pa lang dito, diba? Tapos number 2 natin is yung equation na. 25 years, she will be twice as old as son's age. Diba? Sinabi dito in 25 years, tapos walang pinanggit dito na kahit ano na. For example, sinabi nyo, if she will be twice as old as his son's age now or before, if alam mo ang ganong descriptors, kung ano yung year na sinabi sa umpisa ng sentence, siya lang yun. Okay? So, if sinabi, 25 years, she will be twice as old as his son's age. So, parang nag-jump back tayo dito. So, 25 years, ito yung magiging description natin. So, equation natin is lahat in 25 years. So, she, ang age siya sa 25 years, x plus 55. She will be, diba? Will be is was. So, yung usual natin na ang equivalent na is equation or equality sign. Ito yung usually 80% of the time. She will be twice as old as his son's age. Twice as old as his son. Okay? So, ito yung twice, ito yung son niya. Okay? So, distribute lang natin. X plus 55 is equal to 2 times x, 2x, 2 times 25 is 50. Tapos, 2x tapos x. Lipat natin yung x dito. This is gonna be 2x minus x. Lipat natin yung 50 dun sa kabila. It's gonna be 55 minus 5. Minus 50. So, 2x minus x is equal to x. 55 minus 5 is equal to 5. So, x is 5. So, what is her son's age? So, her son's age is 5 years old. Okay. Gets? So, ito, kaya wala pa tayong choices. Kasi dito pala tayo sa fundamentals training. Need yung matutong mag-compute. Hindi you need maging dependent agad sa choices. Kasi if ganun, alam mo, imagine, isang problem. If dependent kayo sa choices, 4 na beses kayong magko-compute. That's too time consuming. Yeah, may problems na mas mabilis mag-compute, pero most of the problems is mas okay if alam niyo talaga paano i-solve. Kaysa mag-compute kailangan ng 4 times. This is to play safe. Okay, I want to make you guys know muna paano mag-compute by heart para alam nyo kung kailan kayo mamimili sa solving versus choice hunting. Okay, dapat is maging wise tayo dyan. Okay, kaya dito, practice muna tayo ng solving talaga. Wala mo ng choices. Okay? So, with that, questions pa tayo sa problem number 1? Okay, if wala, can you type paper? Walang choice, wala ng questions. Paper. Okay, so let's go. Problem number 2. So for problem number 2, let's have this one. The sum of John's age and Ford's age is 48. 6 years ago, John was twice as old as Ford then. How old is John? So, yan. Di ba natutunan natin sa number problem yung representation na ito? So that's the good hierarchy learning kasi label na pinatutunan natin. So, we have 2 characters. We have John. Baba natin ng konti. We have John and Ford. Tapos we have now. Lagi naman tayo may now. Ngayon, the sum of their ages is 48. So, if X si Ford, sige, sino gusto yung X? Si John or si Ford? Gusto yung X, si John or si Ford? Si Ford.
Yan, di ba? Golden rule number 2, math is math. Okay, mag-isip. Sino ba dapat yung X? Math is math. Kahit anong gawin yung X dyan, as long as you do the proper math, lalabas pa rin yung tamang sagot natin. Ilang beses na natin siya na-prove before, right? So, siguro natin X is 4. So, if X is 4, anong age ni John? Diba? Yung malipit natin na drawing. Diba? If this is 12, this is 4, this is 8. Ano natin nakuha is 8? 12 minus 4. So, if this is 48, this is X. Paano natin makuha to? Di 48 minus yung nakuha na ni X. It's going to be 48 minus X. Ganun din kapag 2 persons, 3 persons, 4 persons, we just have to, kapag multiple persons na, like, for example, 48 pa rin yung sum nila, kailangan nilang kunan na yung representation nito, nire 2x siya, tapos ito yung x plus 1. Tapos ito natitira is 48 minus sum na itong dalawa. Okay? Kahit ilang people, ito, di ba? Hindi ito shortcut na, x 48 minus x. Shortcut na. Paano pag dumami na yung tao? Hindi nag-gets yung concept. Paano nag-gets niya pa rin yung concept? Para kahit anumang type ng problem, is kaya din yung mag-adapt. Okay? Don't just go for the shortcut. Okay? That's ba yung concept na itong malapit ng drawing. Yan. So with that, si John is gonna be 48 minus x. Tapos, ano kwento? 6 years ago. So, another timeline natin, 6 years ago. So, 6 years ago, minus 6. 40 is gonna be x minus 6. Ano magiging age ni John 6 years ago? Admit kaya, ano magiging age ni John 6 years ago? 42 Ayan, minus 42 6. minus x. So, si John magiging 42 minus x. And then, right now, yun na yun. Quick lang naman yung problem. Step na natin is equation na tayo. 6 years ago, John was twice as old as 40. So, sinabi is, John is equal to twice the 40. Okay, ito is yung technique natin. If hindi nyo kaya mag-equation agad, it's fine. Simulan nyo sa story. John is equal to twice the 40. Tapos, ang age ni John, 42 minus x. Anong age ni 42 times x minus 6? Okay, lagyan ng parenthesis para hindi kayo malito kasi minsan nilagay nyo 2 times x minus 6. Tapos ginawa nyo ito, 2x minus 6 na lang ito. Diba? Nagkamali pa kaya, sayang naman. So, learn to use parenthesis and brackets para hindi kayo malito sa label. Label yung mahalaga kahit saan, okay? So, here we go. Distribute natin ito, magiging 2x minus 12, tapos is equal to 42 minus x. Yung negative x ito, lipat ko na siya sa kabila, magiging 2x plus x. Tapos itong negative 12, lipat ko sa kabila, that's gonna be 40 plus 12. Okay, binabaliktad yung sign. Okay, so 42 plus 12, that's gonna be 54. Tapos is equal to 3x. So 54 divided by 3, 54 divided by 3. 18. 18. Okay. So, 18 is this one. Sino si 18? Si 18 is si 4th. So 18 si 4th, si John is 48 minus 80, that's gonna be 30. So how old is John? The correct answer is 30. Okay. Sino nakatama sa 30? Sa mga nakapagsagot na? Ako, sir. Ayan, okay, very good. So, medyo easy pa, right? Sige, let's move on sa next problem. Well, the questions? Sorry, a little different. The questions go. Ang happy the problem. Okay, next problem tayo. For next problem, JB is twice as old as Jeremy, while JD is 15 years younger than JB. If half of JB's age 6 years ago was 3 less than 1/2 of the child of Jeremy's age 5 years and JD's present age, find the ages of each. Haba. Nakakalito. Ito yung type na, skip muna natin. Pero tingnan natin kung gano'n lang siya. Hindi naman siya gano'n ka-skippable. So, if we have that X, ilan yung story natin, ilan yung characters natin? JB, Jeremy, JB, JJJ. So, we have JB, Jeremy, and JD. Okay, so 3 characters. Tapos we have now. Tingnan natin. Now, JB is twice as old as Jeremy.
So, alpha itong binanggit. So, lagay natin X si Jeremy. Tapos si JB, gawin natin siya 3X. JB is twice as old as Jeremy. JD is 15 years younger than JB. JD is 15 years younger than ito. So, it's gonna be 3X minus 15. Okay? Gets? And then for that, ano yung kasunod natin? If half of JB's age 6 years ago, minus 6, ano yung mga age nila minus 6? It's gonna be 3x. 3x minus 6. Tapos, this is gonna be x minus 6. This is gonna be 3x minus 21. Okay. So, may magsasabi kasi na si JB lang naman ito yung tinawag 6 years ago. Tapos, ito na lang yung gawin ko. For me kasi, pwede namang ganun lang. Pwede, kasi kunyari, ginawa natin, diba? Dito is Jeremy in 5 years. So, plus 5 na naman siya. So, sige, solve na natin to. Anong age ni JB plus 5? Unmute kayo, age ni JB plus 5. Ang age ni JB sa 5 years in the future. 3x plus 5. Yan, 3x plus 5. Hindi siya 3x plus 1 ha, kasi this is negative 6. Diba? This is negative 6. Ito yung 3x minus 6. Tapos ito yung now. Okay. So if plus 5, that's gonna be from 3x, that's supposed to be 3x plus 5. Huwag siyang ibe-base dito kasi pag nag-plus 5 kayo dito pa lang yan. So huwag kayo malilito. Di porket plus 5 to, tatabi niyo siya sa kasunod sa table. Lagi kayo mag-base dito. Okay? So we have here si JB is 3x plus 5, si Jeremy is x plus 5, si JD is 3x minus 10. Minus 10. Yan. Okay. So may mga magko-contest kasi na ang kailangan lang naman daw is, bang sinabi lang is, JB 6 years ago, tapos Jeremy 5 years from now. So pwede rin na ito na lang yung solve natin. Ito saka ito. Tapos, for me kasi, pwede naman, mas mabilis siya ng mga 5 seconds. Pero ang problem kasi doon is, mas magtatagal kayo, di ba? Nagiging negative 6. Tapos, babalikan niyo yung problems. Check niyo ba? Sino lang dito sa solve ko? Ito lang muna. Ito lang muna. So, binasa niyo na pa ulit. Pag may case na, kailangan din pala yung kabila. Tapos, babalik pa ulit kayo. Di ba? So, like, there's a sense kasi na pabalik-balik kayo. Gusto niyo lang mag-save ng ilang seconds. Wherein, dinaretso niyo na siya. Like, isang moment na kayo mag-minus 6 eh. Minus 6, minus 6, minus 6. So, nasa mindset nyo na. Ano mangyari pag minus 6? Isang moment na plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Nasa momentum na kayo na mag-add ng certain numbers. Hindi pabalik-balik pa kayo. Doon pa yung processing time. Ano nga ba yung minus 6? Sa kanya pa ilalagay. Ano nga ba yung plus 5? Kanya pa ilalagay. Eh dito, na-consume nyo na yung processing time. Dinaretso nyo na siya. Hindi naman nag-go more than 3 yung character sa each problem eh. 1, 2, 3 lang naman yun eh. Okay, so, dapat mare, puloy nyo na yung table. Kasi yung ilang seconds na masasave ninyo, magiging risky pa siya. But if mali yung pagkakabasa nyo sa problem, tapos babalik pa kayo sa table kasi may kulang pala. Mas time-consuming nang gusto nyo lang mag-save ng ilang seconds for 1 to 3 characters. Okay, puloy nyo na lagi yung table. Mas matagal siya ng mga 5 to 10 seconds. But nandun yung momentum eh. Compared sa i-risk ninyo na. Kung magaling na kayo, huwag na kayo mag-risk. Mag-risk kayo kung magaling na kayo. Pero if di naman kayo magaling, huwag yun ang piliting speed lagi yung kahabulin ninyo. Kasi nagiging natalo kayo sa sugal niyan. Diba? Marami nagkaka-problem, hindi nila nagigets again yung problem, yung story, yung algebra. So, if hindi ka naman kayo ganun ko-confident, huwag nyo nang piliting maglagay ng speed sa let x. Make accuracy sa let x. Kasi if dito kayo mali na lahat ng step 2 onwards. Okay? Huwag nyo piliting habulin agad ng speed sa let x pa lang. Make that accurate first. Okay? So yan, please complete the table lagi kasi ilan lang naman yung characters dito. If marami masyadong years, hindi go, but hindi naman multiple, hindi naman lagi lalagpas sa 3 yung, wala pa naman kayo nakita sa test practice booklet na like 4-5 sentences yung age problem, diba? Naging limited sila sa 3x3 or 3x4, 4x3 at most. Kaya hindi siya ganun ka-time consume kahit kompletuhin niyo yung table. Okay? Simple basic addition lang naman to. Yun din yung reason, if hirap kayo sa basic addition, hindi nyo sinagutan yung practice natin before. Yun yung problem ninyo. Sagutan nyo siya para hindi kayo mahirapan and maging time consuming dito. Okay? Nasa diagnostic test naman natin lahat ng lead ninyo.
moving forward here. So, with that, let's move on. Just delete this one. So, ito, justify ko kung paano yun yung dapat i-solve kasi hindi lang naman labanan. Kaya niya bang itama o hindi? It's labanan. Para niyo ipaprocess yung mga questions. Okay? So, number 2 natin, we just check JB is twice as old as JD as Jeremy. JB is 50 years younger. Minus 6 minus 6 minus 6 plus 5 plus 5 plus 5. Okay. So, let's move on na sa number 2, equation. So, sa equation natin, if half of Jeremy's age 6 years ago, so half of Jeremy 6 years ago, ito siya, ito pala siya, di ba na mali pa ako nung pinitawag din. Ito siya, half of this 6 years ago. So, x minus, wait lang, x minus 6 over 2, if half of Jeremy's age, mukhang mahaba pa, sit ko lang dito. If half of Jeremy's age 6 years ago was 3 less than 1/2 the sum of Jeremy's age. Ay, JB pala to. Hindi pa ako nabasa. Diba, since madaming pangalan, namamali pa tayo ng basa. Kung kompleto na yung table natin, mabilis lang mag-adjust. Kahit nga ako namamali ng basa. So, it's human, especially kinakabahan kayo sa exam mismo. The pressure, yung algamig ng room, makakabayan katabi ninyo. It's better to place you with accuracy dito sa step 1. So, if JB's age 6 years ago, so JB 6 years ago is 3x minus 6 over 2. JB 6 years ago, tapos half nun, was 3 less than 1/2 the sum of Jeremy's age in 5 years. So, gagamit ako ng bracket ha. Sum daw Jeremy in 5 years, Jeremy in 5 years, x plus 5. Tapos sum nun, and JD in present. And JD in present, 3x minus 15. So, if plus naman, kaya hindi na tayo mag-parenthesis. Pero if minus to, please always use parenthesis if may minus sign. Okay? Hindi niya pa siya ma-distribute. So, 3 less than 1/2 of this one. So, 1/2 pa nito. Okay. 3 less than 1/2 the sum of Jeremy's age, 5 years, and JD's present age. Diba ang convenient if titignan mo na lang siya dito sa table. Depende sa mag-iisip ka palagi. Okay. So, with this one, paano natin siya ipaprocess? So, ako, ang gusto ko dyan, meron tayong denominator na to dito, meron tayong denominator na to dito. So, mabilis na siyang alisin, right? Diba? Pag may denominator, pag may number sa baba, times natin siya sa number sa taas. Okay? So, gawin natin 2 times this one. This is gonna be, cancel natin dito, magiging 3x minus 6. Tapos, this one naman, we have 2 here. So, yung 2 dito, i-distribute natin siya, okay? So, times natin siya dito, times din natin siya dito sa negative 3. Okay? Distributed by term. Okay, ang nag-divide sa term is ito. Okay? Hindi mo kailangan i-times yung 2 sa x, sa 5, sa 3x, sa minus 15. No. Kailangan mo siyang i-times dito sa isang term lang itong buong to. Okay? Just one term. Okay? Baka maraming nalilito dito. Kahit gano'n pa ito kahaba, this is simply saying that this is like a minus 3, wherein a is all of this. Okay? Laging, kung ano yung minus and plus, sila yung nagdedetermine sa number of terms natin. Okay? Gets ba? Or baka may nalilito doon. So, dito, 2 is times natin dito. So, cancel yung 2 dito. So, mag-retain lang to. This is gonna be x plus 5 plus 3x minus 15. Tapos, ang mat times lang talaga sa 2 is ito. Yung negative 3 dito. Which is wala siyang denominator. Ito times natin siya directly. Which is gonna be negative 6. Okay? Gets ba? So, simplify na natin. So, what do we have? We have, simplify natin itong nasa kanan. X plus 3x, that's gonna be 4x. 5 minus 15, that's gonna be negative 10. Minus 6, that's gonna be negative 16. Diba? Mahahaba na ng ganito na dati. Parang naiinis kayo. Ang haba ng pinapagawa nyo sa Rolik, wala namang sense. Nakikita nyo na yung sense. Age problem, maraming, especially if may fractions na. Hindi ganito talaga kahaba yung mga given. So, dapat sanay na kayo. Please go back diagnostic tests 1 and 2 yata yun. 1, 2, and 3. So, balikan yung chef and dito. So, x plus 3x, 4x, tapos 5 minus 15 is negative 10, minus 6 is negative 16. Tapos, sa kaliwa is 3x minus 6 na lang. So, wow! Kita na agad yung sagot.
Dito, 3x, ipon natin sa kabila, which gonna be 4x minus 3x. Negative 16, ipon natin sa kabila, which gonna be 16 minus 6. So 4x minus 3x, it's gonna be x. 16 minus 6 is gonna be 10. Napalabas agad natin yung sagot. Okay? Gets? Any questions ba? Okay, Ma'am Grace, go. Sir, yung i-divide nyo po sa 2, yung nasa gitna, kahit hindi naman na natin lagyan ng figure doon, kung doon lang nasa gilid na. Kasi yung nangyari doon sa ginawa mo kanina, parang as is yung x plus 5 plus 3. So hindi na siguro applicable yung 2 Ito, na ma'am. nandoon po. Opo, yung nandito sa gitna, sir, yes. So, Doon na lang tayo sa gilid magta-times po. Kasi parang yun lang naman po yung inano nyo kanina. Possible po ba yun, sir? Na hindi na natin lalagyan doon? Possible hindi nalagyan dito. Like, gagawin na natin i-1 half na lang dito, ma'am. Hindi po, yung dito sa gilid na lang, sir, yung to doon sa dulo, yung may kulay blue. Ito, ma'am. Opo, ito lang kasi yung sinolve mo, sir, kanina, di ba? Ito, inas-is mo kasi nasa gitna. Hindi siya basta inas-is, ma'am, kasi 'di ba? Meron kasi tayong denominator na 2 dito. Meron tayong denominator na 2 dito. So wala tayong denominator na 2 dito. So hindi siya inas-is, Ay, nagmultiply akala ko tayo ng nilagyan mo lang to doon sa taas. Doon sa tabi ng 3. Negative 3. Ayan. Kasi ma'am, 'di ba? Kung natin is mawala yung denominator dito. 'Di ba? Via multiplication property of equality. Kung gusto natin mawala yung nasa baba, mag-multiply tayo ng 2 sa taas. Opo. Nagets ko naman yun, sir. Pero yung dito lang sa gitna kasi. Pero nilagay nyo pala sa gilid doon sa taas. Okay. So, if hindi, sorry. So, ako kasi, distribute ko na lang siya ng pag ganun. Tapos, if nalilito kayo, guys, you can always do it like this, na, di ba, mag-multiply tayo ng 2 sa lahat. So, pwede nyo gawing 2 times this one, tapos 2 times this one. Para isa-isa nyo siyang ika-cancel. Para hindi nakakalito. Just like to do it shortcutly eh. Pero if maraming terms, mas okay nga yung sinabi ni Ma'am Grace na huwag tayo maglalagay ng dito kasi baka nakakalito siya. I-times, lagyan nyo sa kada term, kaya mag-multiply. Okay? So, for example, if we have, kunyari, x1 over 3 is equal to x minus 5 over 8 plus 2 over x. So, if mag-multiply kayo ng something, bis na i-bracket nyo siya ng malakihan, pwede nyo siyang i-times isa-isa. Like, 24x. 24x times this one, 24x times this one, 24x times this one. Para pag magka-cancel kayo, is hindi kayo malilito. Okay, if multiple terms, do that. Ito kasi 2 times lang naman siya, kaya dinistribute ka na lang. Pero kung multiple terms kayo, i-try nyo siyang i-dikit isa-isa para hindi kayo malito. Okay? Okay, sir. Thank you for the question, Ma'am Grace. So, ayan. So, we have x is equal to 10. So, bukod doon, may questions pa ba iba? So, if wala na, solve natin ages nila. So, if Jeremy is 10, JB is 30, 3 times 10, and then JD is 30 minus 15 or 15. Yun ang tanong, what is the sum of their ages? Ang sum of ages nila is 30 plus 10 plus 15, or it's gonna be 55. Okay? Questions? Medyo madali pa siya. Mukha siyang mahirap, pero once na process nyo na to, wait lang. So, dito, saan kayo nahirapan? Sa part na to. Yun yung be honest. Kasi, ito negative 6 lang naman siya. So, nag-minus 6 kayo sa lahat. Plus 5 lang naman siya. Nag-plus 5 kayo sa lahat. Tapos dito, nag-cancel 2 na tayo. Tapos normal equation na siya. But before I solve it, saan kayo banda nahirapan dito? May nahirapan ba dito? Bandang equation na, sir. Dito, sa step 2 na? Yung pag-form na Diyan to? ako namali ako sa equation pero tama ako sa step 1. Okay, sige. Can I see? Ano equation mo? Sinandun ba na ba siya sa classroom natin? Kasi parang inano ko yung 3, yung negative na, yung minus 3, parang doon ko sa kabila, hindi ginawa kong 3 minus, x plus 15. Sa English part, nalilito tayo dun sa pag-intindi ng problem. So, pag ganun, ang technique kasi dyan, di ba?
So, nabaliktad kasi negative 3, di ba? Ang main technique natin is was. Nasaan yung was? Okay? So, if sinabi dito, if half of GB is age, discuss ulit natin sa kasi para pala hindi tayo malitadan. Nasaan na yun? 3 dito. So, discuss natin, paano ba natin maiiwasan yung pagkakamali kung nasaan yung equation na yun. So, let's copy this one. So, sige. Hindi pala kaya. Pero sige. So, dito, ang technique kasi dyan is yung was. Okay, 80% of the time. Okay. So, 80% of the time, diba, ang sinabi dito is JB's age. So, we have JB 6 years ago, lagay ko ng label dito, was. Lagay na agad, was means equal sign. Was is where, diba, yung mga ganyang words, equal sign na yan. Was 3 less than 1/2. So, 3 less than 1/2 the sum of Jeremy in 5 years and JD in present. Okay. 80% of the time, kung ano yung was, siya na equal sign doon. So, if you read it straight, hindi na kayo malilito. Okay? Gets ba, ma'am? Gawin yung determinator itong, yung was is, it's, 80% of the time. Pag ano ba, sir, pag kunya 3 less than 1/2, ibig sabihin 1/2 minus 3 po pala yun. 3 less than 1/2. Yep. Ako na ito, di ko alam na ano ko eh. Ang intindi ko sa 3 less than 1/2, 3 minus 1/2. So, and 3 less than 1/2. Okay. Di ba nalilito right? Dito sa equation, sir eh. Hindi ako nalilito. So, ito kasi yung mga tatawag natin Pinay English. So, for example, di ba, when I say na 3 less than x, so, ang proper grammar dyan is gonna be x minus 3. 3 less than the minuan. Okay, ito yung minuan natin. That's the proper English. Pero kasi Pinay English kasi tayo, di ba? 3 less than x. Parang binabasa natin, may subtraction to. So, gawin natin 3 minus x. 3 less than x. Diba? Yung Pinay English natin. So, don't use this Pinay English. Okay, use the real shit na. 3 less than x is equal to x minus 3. Baka dito pala maraming bagay dito. Okay, if plus kasi, 5, kunyari 5 more than x. Obvious din naman na sinabi kong 5 more than x. Diba? Obviously, 5 more than x. 5 idadagdag natin dito. Right? So, medyo obvious sa plus na it's gonna be x plus 5. Ganun din dito, 3 less than x. Okay, it's gonna be x minus 3. Laging yung pangalawa, siya yung uunahin natin. Okay? So, yeah, siguro ganun yung mga dapat pa nating sanayan. Kaya tayo magpa-practice pa ng marami para makita niyo yung mga weakness na sa mga phrases. Pero be mindful na dito. 3 less than x is x minus 3. It's not 3 minus x. This is the Pinoy English na mali naman talaga yung basa natin. If ganito, ano bang English dito? Wala rin ako maisip. X minus 3 less than x, 3 subtracted by x. Ayun! 3 subtracted by x. Ito siya. Okay, 3 subtracted by x. So, if may mga by na ganun, ito yung straight mo siyang babasahin. Pero if wala naman siyang by, usually, 3 less than x, pinabaliktad natin siya. Okay, laging, ito yung bossing. Okay? Gets ba? So, yun the meaning of this Pinay English plus ditong was, is, were. Okay? So, hearts react if wala nang question. Okay. So, let's move on. I'm actually intrigued. Like, pag Friday, ang tinagi natin. Like, Saturday kinabukasan, so walang pasok. Akala ko maraming jibag po yan. Parang maraming gusto magpahinga ng Friday.
consider yun sa next sessions natin. So, number 4. Oh, Mrs. Conducto. Sino kaya ito? So, with this one, Mrs. Conducto is 40 years old and her eldest daughter is 10. Wala nang algebra. Given the age nilang dalawa. Okay. So, we have Mrs. Conducto. Ilan siya? 40 years old. Tapos her eldest daughter is 10. This is the now. Okay, now. In how many years will the mother be twice as old as her eldest daughter? So, ang question dito is in how many years? So, yung years yung nawawala. Okay, hindi tayo pwedeng negative x. Doon namin sabing babalik eh. Sabihin how many years, so sabihin sa future. Kailan banda sa future, mangyayari to? The mother will be twice as old as her eldest daughter. So, right now, if this is plus x, ano yung representation natin sa Mrs. Conducto? Ano age yung Mrs. Conducto? 40 plus x. Yan, 40 plus Si daughter is gonna be 10 plus x. Okay, so siya na yan. So, for time number 2, equations natin. Ano equation natin? So, the mother, how many years will the mother be twice as old as her, di ba? Dito na una yung will. So, hindi natin siya magagamit as equation kasi nauna siya sa lahat eh. So, dito, the mother, ano yung mother natin? 20 plus x. Be twice as old as her oldest daughter. So, doon na. Common sense or logic. Ito rin kasi, sa algebra, there's no such thing as formula for everything. It's mostly, kailangan natin ng common sense equations. Okay. So, the mother will be twice as old as her eldest daughter. So, twice as old as her daughter. So, this is gonna be 10 plus x. Okay. So, with this one, expand, distribute na lang ulit natin siya. Sa right side, magiging 20 plus 2x. Sa kaliwa, it's gonna be 40 plus x. Then, lipat na natin. X lipat sa kabila, it's gonna be 2x minus x. 20 lipat sa kabila, that's gonna be 40 minus 20. Wala na siguro nalilito dun. Binabaligtad lang natin lagi yung signs. Okay? So, 2x minus x is equal to x. 40 minus 20 is equal to 20. Okay, so the answer is in 20 years. So, in 20 years, ano bang maging age nila? So, in 20 years, 20 plus 20 is gonna be 60. 10 plus 20 is gonna be 30. Tama, 60 is twice ng 30. Okay? Gets? Type 30. If gets nyo na, move on tayo. Madali pa siya. Madali pa siya. No? Type 30. Okay, gets na. So let's move on. Problem number 5. So in this one, a father is 40 years older than his son. 19 years from now, he will be twice as old as his son will then be. How old is the son? So we have two characters in this story again. We have father and his son. So the father is 40 years older than his son. So if his son is x, his father is gonna be x plus 40. Okay, I'm gonna write that down. Tapos this is the current, this is the now. Tapos na sinabi, 19 years from now. So this is gonna be plus 19. So 19 years, x plus 40 is gonna be x plus 59. Diktig lang tayo ng 19. Tapos son, it's gonna be x plus 19. Okay? Ito lang equation natin. Number 2 equation. In 19 years from now, he will be thrice as old as his son will then be. So will then be sa future. Pertaining pa rin naman siya sa future. So that's gonna be father is equal to thrice ng son. So yung father natin is x plus 59. It's gonna be equal to 3 times x plus 19. Okay? So distribute lang natin. X plus 59 is equal to 3x plus, what's 19 times 3? 57. Okay? So matitira dito is x minus 3x minus x plus 57. Di pa natin sa kabila. It's gonna be 59 minus 57. 59 minus 57 is 2. 3x minus x is 2x. So x is equal to 1. So technically, the answer is the son is 1 year old while the father is 41 years old. Okay? And in the future, this is gonna be 60. This is gonna be 20.
So, trace nga siya. Okay? Gets? Hard sila if gets na. Okay. So, let's move on. Medyo madali pa siya. Ano? So, tulad yung sinabi ko, yung digit and age problem, easy version pa siya. Nakalabel pa din dun sa ano, diba? Sa work problem ako nag-start ng nakalabas talaga lahat ng types. So, dito, dapat na perfect na siya kasi easy version pa to. Ang mga to. So, let's do it here. So, in this one, I'm giving, kayo naman yung mag-solve. Bigyan ko kayo ng 3 minutes to solve. Okay? 3 minutes to solve. So, hanggang 9:56. Sa mga hindi pa nakaka-try, try it ngayon. That's yun na siya. So, Kat is 4 times as old as Eds. In 7 years, she will be 7 years more than twice as old as Eds will be. Find the difference between their ages. Okay? So, sige, solve nyo for 3 minutes. Okay, let's type in your answers. It's 9:56. Okay, let me see. Yan. Okay, so I'm loving it. I think most of you got the correct answer. Okay, very nice. So with this one, let me solve this quickly since ako nyo naman mostly.
I think nag-gets na. Madali lang siya. So, let's try this one. So, cat is 4 times as old as eds. So, we have two characters again. We have cat and eds. 7 years. So, now, cat is 4 times as old as eds. So, if eds is x, cat it's gonna be 4x. Okay. Straight as that. Tapos in 7 years, cat is gonna be 4x plus 7. Ed is gonna be x plus 7. So in 7 years, sino ba si she dyan? Si cat. So ito natin, equation natin. So in 7 years, cat, which is 4x plus 7, she will be 7 years more than twice as old as Eds will be. So 7 years more than twice as old as Eds. So 7 plus 2 times x plus 7. So simplifying, we have 4x plus 7 is equal to 2x plus 14 plus 7. So that's going to be 4x is equal to 2x, tapos 14 plus 7 is 21. Lipat ko na tong 7 dito. It's going to be minus 7. So lipat ko yung 2x sa kabila. That's going to be 4x minus 2x is equal to 21 minus 7 is 14. So 2x is equal to 7. Nabilis. 2x is equal to 14. X is equal to 7. So if this is 7, this is 7 times 4, 28. 28 minus 7, it's going to be 21. Okay? So, I think, yan, tama lahat. Mostly. 21, 21, 21, 21. Okay, very nice. So yan, last for problems. I think it's start na tayo sa medyo leveled up na equations here. Slight lang naman. So let's read. Okay. Wait, nawala yung pen ko. Hang on. Reload ko yun. Okay, use that again. So for this one, Roman is 11 years older than Alicia. 6 years ago, Alicia's age is twice the value of 1/3 of Roman's age minus 1. What is Alicia's age? So for this one, again, let's solve this one. So number one natin is let x. As usual. So we have Rommel and Alicia. And dito, ano yung value nila now? So now, 11 years, mas matanda si Rommel kay Alicia. So, let Alicia be the x kasi siya yung basis natin. Siya yung list na binanggit. Rommel is gonna be x plus 11. And then 6 years ago, we have minus 6. Minus 6, x plus 11, that's gonna be x plus 5. Tapos, x is gonna be x minus 6. Yung minus 6 lang parehas. Alicia's age is, ayan, yun na pala yung representation dyan. Siya na lang yung lead natin dyan. So, number 2, just equations. Okay. 6 years ago, Alicia's age is, so S or was, siya na yung nandito. So, Alicia's age, x minus 6, x minus 6 is or was twice the value of 1/3 of Romel's age minus 1. So, twice the value of 1/3 of Romel's age minus 1. So, if dito, di ba? If nalilito kayo dito, ano ba pwede natin gawin? Basahin na lang sa isa. Twice the value of 1/3 of Romel's age. Ano yung Romel's age nun? X plus 5 minus 1. Okay? So, dito kasi, pwede kasing dalawa maging representation. Pwede nyo siyang basahin as, pwede nyo rin siyang mabasa as, so let's put yung isa pa.
Yung isa, it's gonna be, is it ko nga ito? Okay, pakita ko lang. So, sa equation, sa equation natin, pwede nyo siyang maging x minus 6 is equal to twice the value. 2 times 1/3 x plus 5 minus 1. Or pwede nyo na siyang gawin na x minus 6 is equal to 2 times 1/3 of x plus 5 minus 1. Why? Kasi pag binasa mo to, twice the value of 1/3 of Romeo's age minus 1. Ito rin, twice the value of 1/3 of Romeo's age minus 1. Okay. If basta natin direct, hindi natin ma-determine nasan ba si minus 1. Dito ba siya sa loob? Sama ba siya sa twice? Or dito siya sa labas? Ano sa tingin niyo? Left or right? Labas. So, ano? Sige, may isang 7 sa labas. How about yung iba? So, sa ganito, sa mga ganitong cases natin, dito yung tinatawag natin na, dito yung dapat mag-base kayo sa choices. Okay? Kasi both is tama. Hindi natin nalaman if ano yung tama or mali. Both is right cases. Okay, tama to, tama rin to. Kasi pag binasa mo siya, same siya. Ito yung dapat na tayo mag-base choices. Ilabay nasa choices. Okay? So, if ganito kasi, so, ito, imagine ninyo. Okay? Diba? Apat yung nasa choices. Apat yung choices. 1, 2, 3, 4. Tapos, dalawang case yung pwede. Pwede to, pwede to. So, if iisa-isahin ninyo yung choices, kailangan nyo mag-solve ng 8 times. Okay? Ito yung sinasabi ko, bakit? Even though mag-base kayo sa choices, mahirap if lagi kayong asa sa choices. Kasi itetest niyo yung 4 na choices, 8 times nyo isa-solve itong case na to. Pero din dito, dahil sa ambiguous na case na to, you just have to solve it twice. Okay? Solve this one, dalawang kukuha nyo sagot. Tapos, based sa mga sagot na yun, hindi nasa choices. Diba? Mas mahirap minsan na umasa sa choices kasi mas marami siyang times na gagamit. Like, diba? Minsan, tinatawag siyang trial and error lang siya. Trial and error should be mostly last resort lang. But alam nyo talaga paano i-solve kasi in here, mas time saving if alam nyo paano mag-solve. Okay? So, mag-base sa choices, but you need to solve for both cases muna. Tapos sa kanya base sa choice. So, nandun yung tama, nandun yung hindi. Kasi both is feasible. Okay? So, if the case naman is, ito yung na-form niyo, tapos wala siya sa choices, di balikan nyo, tapos, pwede pa lang nandito sa labas. Okay? So, sometimes, mali yung equation ninyo because ambiguous. Okay, dalawa yung pwedeng interpretation in the same set of words. That's legitimately mathematically accepted. Okay, just have to solve for both. So, try natin ito nasa kaliwa muna. So, yun dito, we have x minus 6 is equal to, simplify mo natin nasa loob. It's gonna be 2 times, di ba na siya masisimplify kasi yung 1/3 is nandito. Actually, pwede rin pala. So, simplify natin. Or wag muna natin simplify. Gawin natin is, diba 1/3 to? 1/3 of this entirety. Okay. So, ang gusto kong gawin is, alisin ko muna yung fraction dito. So, gagawin ko dyan, that's gonna be 3 times x minus 6 is equal to 2 times 3 times 1/3 of x plus 5 minus 3 times 1. Okay? Tinames 3 ko lahat. Okay? Gets ba? Para mawala tong 3 na dito sa baba. Times 3 ko lahat. Kasi if may nasa baba, lalagyan ko ng 3 sa taas. Okay? May question ba? So, ang question dyan, so hindi ba natin times 3 to? Kung nasa labas. So, technically, yung first process kasi dyan, times 3 dito, tapos times 3 dito. 3 times, kasi ito yung nasa labas eh. So, like, ito times 3 times 2, which is 6, tapos ako mo siya distribute dito. Okay? So, you don't have to multiply a separate 3 here. Kasi isang term lang naman to eh. Push, kita nyo itong bracket na to. Isang term lang yung 3 dito sa labas, supposedly. Tapos, ipinasok ko na siya dito. Distribute ko siya dito sa first term.
distribute ko siya dito sa second term. Distributed na siya. Okay? Kaya malaga na mag-use kayo ng bracket para di kayo malito sa mga ganun. Okay? So in this one, hindi na ako maglalagay ng 3 dito. Kasi dinistribute ko na siya dito. Ba't ko siya dinistribute? Kasi kailangan nyo mag-cancel dito. Dito wala kayong ka-cancel para mas mag-cancel na siya. Okay? So with this one, distribute natin ito. Ito mo na nasa kaliwa. So this is gonna be 3x minus 18 is equal to, lagay muna natin yung 2. 2 times, tapos ito, it's gonna be 3. Cancelled na yung 3, right? So x plus 5 na lang siya. X plus 5, tapos negative 3 times 1, that's gonna be negative 3. So, magically, wala nang fractions. Wala nang nagpapahirap sa buhay natin. We're just multiplying by everything by 3. Diba ang useful? Tapos, simplify natin itong nasa log. This is gonna be 2 times x plus 5 minus 3. 5 minus 3 is 2. X plus 2. Tapos, it's gonna be 3x minus 18. So, simplifying further, 3x minus 18 is equal to 2x plus 4. 2x plus 4. Distribute ko lang yan. So, lipat yung 2x sa kabila, that's gonna be 3x minus 2x is x. Lipat yung 18 sa kabila, 18 plus 4 is 22. Okay. Dito, what we got is x is equal to 22. But that's just the first case. Okay? So, if that's the first case, check natin yung isa pang case. Let's go to this one. This one. Oops. And okay, so question so far. So there's the questions ba? 6. Questions guys, very clear naman. Sir, paano po nakuha yung 22? 22. Lipat na sa kabila. 18, lipat mo sa kabila. So 18 plus 4. Just check here. Ay, nawala yung gibit ko sa kabila. Yes, Ma'am Grace. Sir, yung ano po, yung 2 times x plus 5 minus 3, hindi po ba pwede yung 2x plus 10? Kasi magkaiba tayo ng sagot, sir, 25 kasi yung nakuha ko. Kasi yung process na ginawa ko, yung 2x plus 10 minus 3. Ang sayo po kasi 5 minus 3. Parang Baka nandito siya nag-shortcut sa pa po kabila mo. dito. Tapos Dito po, yung check natin tong right case. Check natin tong right kasi ito yung first case natin. Check natin yung second case. Ano yung lalabas sa second case? hindi, sinundan ko lang sir yun sa'yo eh. Pero, nag-ano ka dun sa 5 minus 3 kaagad kaya nakuha mo yung 2. Ang ginawa ko kasi, 2 times 5 po. Kaya, 10. Tapos, nag-minus 3 po ako doon. Kaso nga ma'am, dito sa case kasi na to, yung minus 3 natin, nasa loob siya ng bracket. Kasama siya nitong times 2. Dito Kaya po nag-minus na kayo kaagad. Dito sa kabila, yung negative 3 natin, wala siya sa loob ng bracket. Kaya baka dito yung nakuha nun yung sagot. Dito nasa labas yung minus 1. Ito nasa loob yung negative 1. Okay, sir. Okay, So, sir. check natin itong second case. Baka sa second case, ito yung sagot din yun. So, check natin yung second case. So, sa second case natin, iset ko lang ito. Okay, ito. Okay, so let me just check here. Wala naman ako bala. 2x plus 4 minus 17. Okay, so check natin yung second case natin. So, dito second case natin, same process lang naman. Transfer natin lahat sa 3. Kaso, yun nandito is nasa labas yung negative 1.
So, try ulit natin. We have 3 times x minus 6 is equal to 2 times, gawin natin itong 3 times x plus 5 over 3. Tapos, minus, minus 3 times negative 1. Dito, nasa labas ni negative 1 natin. Distribute natin to, magiging 3x minus 18 is equal to, okay, link ko, baka kalituhan. Ayan. Gagawin natin itong 3x minus 18, sorry, medyo, 3x minus 18 is equal to, dito cancelled na ulit yung 3. So, matitira dito is 2 times x plus 5 over, wala na, cancelled na. Times x plus 5 na lang siya. Tapos, 3 times negative 1 minus 3. So, yung difference natin dito, yung negative 3 is nasa labas siya. So, if dito, nagiging 3x minus 18 is equal to, distribute natin yung 2. 2x plus 10 minus 3. So, 10 minus 3, 7. So, 2x plus 7 is equal to 3x minus 18. So, with that, clip natin yung 2x sa kabila. 3x minus 2x is equal to, natin 18 sa kabila, 18 plus 7. Dito, 3x minus 2x is x. X is equal to 25. So, ito ba yung nakuha niyo, Ma'am Grace? Ito po ba yung nakuha niyo, Ma'am Grace? Ang 25? Yan, diba? So, dito, we have 22 and 25. Saka yung titignan. Ano yung nasa choices? 25 ba or 22? Okay, so, most likely naman, isa lang dun yung nasa choices. Kasi both readings are correct. Tama to, grammatically. Ambiguous case. So, you need to solve for both. Okay? So, this is better kasi ito isa lang solve sa A, B, C, D. Tapos times 2 possible interpretations. 8 times. Ito ninyo yung risk ng trial and error lagi. Mas madami yung times na siya yung solve compared dito. Dalawang solve na lang siya. Okay? So, Hart's reactive gets na. And ito yung reason ba't kayo binubugbog sa multiple algebra equations. Diba? Dapat, hindi na kayo mahirapan dito. Kasi may mga, for sure, may mga examinees na ang haba ng algebra. Skip ko na lang to. And like, probably 30% siguro ng CSE numerical is 30% nun puro algebra equation. So, if i-skip na yung lahat, whoosh, it's gonna be problematic. Okay? So, let's go down to our last 3. So, let's go here one. So, here we go. The sum of ages of Millis and Paul is 38. 8 years ago, Millis was 7 years more than when half as old as Paul was then. Find their ages now. So, para medyo nakahinga tayo dito with this one. So, we have let X, the story is Millis and Paul. So, the sum down nila is 38. So, if we let Paul as X, Millis will be 38 minus X. So, ito yung now natin. Tapos, 8 years ago, it's gonna be minus 8. So, Millis is gonna be 38 minus X minus 8. It's gonna be 30 minus X. Si Paul, that's gonna be X minus 8. Okay? So, number 2, equation tayo. 8 years ago, Millis was, sino ba si Millis? She is 30 minus X. Was 7 years more than, but half as old as Paul. 1/2 as old as Paul. X minus 8. So, with this one, there's a fraction na naman. Pwede nyo kasi i-simplify ito muna, right side. Tapos, sa kanya gagalawin sa left side. Pero ako, mas gusto ko no, times 2 na natin lahat para mabilis na siya. Okay? Kasi, gusto niyo ba ipakita ko what if mangyari if kanan lang muna dito, kanan lang muna simplify ko. Kasi before, lagi ko siyang multiply lahat. So, ito kasi mangyari if kanan lang muna. If kanan lang muna, so this is gonna be x over 8 over 2 plus 7.
change to similar fractions. Anong LCM ng 2 and 1? The 2. So, magiging over 2 to. 2 divided by 2 is 1. It's going to be x minus 8. Tapos 2 divided by 1 is 2. Tapos times 7, that's going to be 14. Ito, this is going to be x minus 8 plus 14 over 2. So 30 minus x. Tapos x. 14 minus x, that's going to be x minus 6. Plus 6 pala. 14 minus 8 is 6. X plus 6 over 2. Tapos 30 minus x. So dito, kailangan pa natin siyang i-times sa 2 para mawala to. So 2 times this one, 60 minus 2x is equal to, saan natin makakancel to? X plus 6. Tapos 3x will be equal to 66. Or x is equal to 22. So dito, if i-simplify nyo lahat yung nasa kanan muna, in the end kasi, kung 2 times 12 kayo ito sa kaliwa. Kaya what I do usually is, itiretso ko na siya. Times 2 ko lahat. Para tapos na. So 2 times 30, that's gonna be 60. 2 times x is gonna be negative 2x is equal to, wala na to, cancel na yung denominator dito. It's gonna be x minus 8. Tapos 7 times 2 is 14. Tapos yun, 3x dito ko sa kabila. Tapos 14 minus 8 is 6. Dito ko sa kabila yung 6, 66. X is equal to 22. Tingnan yung gano'n ka-short compared dito. Kita niyo yung difference nila. Diba? So, pwedeng i-simplify nyo muna sa right side kasi need nyo pang mag-convert to similar fractions. Para nyo pa-process, tapos ililipat nyo rin naman yung i-multiply sa kaliwa. Kung i-times na lahat sa times 2, cancelled na agad yung denominator. Tapos multiplied na lahat. Usually, tinatimes siya sa LCM. Gets nyo? Ito yung medyo shortcutish, pero it's the proper process din naman. Okay? Kaya mas prefer ko yung times lagi lahat sa LCM, yung buong equation. Kasi medyo mas shorter siya sa steps. Okay. Type ng bond paper. Gets nyo naman siya. Type bond paper. Gets nyo naman siya. Just check if gising pa kayo. That's 2 problems. Yeah. How about yung iba? Type bond paper. Ayan, okay. So, last 2. So, when Melda was 10 years old, her father was 45. So, medyo direct na naman yung story. Binigay na sa ating age nila. So, when Melda was 10, her father was 45. So, this is probably now or in the past. Actually, pwede siyang gamitin past kasi when na siya. Pero that's fine. Just, kailangan lang ng basis ng views. Okay. How many years must pass for Melda to be 2 years older than Walter was older's father? So, Noah is x. In how many years? So, this is gonna be 10 plus x, tapos 45 plus x. Tapos, ito na tayo, equation. In how many years must pass for Melda to be 3 years older? 3 years older, so like, hindi niya alam kung kaliwa or kanan. Kahit saan, Melda should be 3 years older than 1/3 as old as his father. So, 1/3 as old as his father. 3 years more than 1/3 as old as his father. So, di ba 45 plus x na kasi yun in the future. Tapos ngayon, nasan si Melda? Balikan niyo ulit. How many years must pass for Melda to be 3 years older than 1/3 as old as his father? So, ibig sabihin, itong new equation na to, equal siya sa Melda in x years. So, if nalilito kayo, okay, just write. Kung ano kaya nyo i-write. Tapos balikan din yung sa story kasi mag-gets na yung kasunod. So itong buo na to, 3 years plus 1/3 is 1. This is simply equal to 10 plus x. So, hindi naman kailangan tama agad sa umpisa. You just have to write kung ano kaya intindihin, tapos balikan ninyo. Ganun lang naman dito sa algebra problems na. Okay. So with this one, yung over 3 na naman dito. Okay. So, multiply natin lahat sa 3 para mabilis. Tuturo ko lang kanina, di ba? So 3, cancel na yung 3 dito. So if nalilito pala kayo, sige, isa-isay natin. This is going to be 3 times 1/3 times 45 plus x plus 3 times 3. Okay, sorry. Plus 3 times 3 is equal to 3 times 10 plus x. Multiply ko sa 3 lahat.
To cancel na to, so this is gonna be 45 plus x. Tapos so 3 times 3, that's gonna be 9. So distribute natin, 3 times 9 is 30. 3 times x is 3x. Tapos lastly, we have 45 plus x is equal to blah, blah, blah. So 45 plus 9, that's going to be x plus 54 is equal to 30 plus 3x. Okay. So x, lipat natin sa kabila. It's going to be 3x minus x is 2x. 30 lipat natin sa kabila. 54 minus 30 is 24. 24 divided by 2 is x is equal to 12. Okay. So ang tanong is, how old or ilang years? So in 12 years, na mag-age sila in 12 years. In 12 years, this is gonna be 22. This is gonna be 57. So 22 is equal to ano yun? 1/3 of 57 plus 3. So 57 divided by 3, that's gonna be 19. 19 plus 3 is 22. So tama. Okay? So questions. Questions so far. Let's react if gets naman. So for this one, last problem na tayo. So bigyan ko kayo ng 2 minutes to solve this last problem. Last problem na tayo sa age problem. Let's check natin if makakapag-work problem pa ba tayo for tonight. Then, so last problem, bigyan kayo ng 2 minutes to solve. Sige, 3 minutes to solve. Tapos I'm gonna call someone to share their solution. Okay, so go.
Okay, so let's solve this N17. So I'm seeing 42, 42. Okay, kasi gets na properly. So yun, mabilis lang to. Let's try solving this one. So 3 years ago, Marielle was 3 times as old as her sister. In 6 years, she will be only twice her sister's age. What's the sum of their ages now? So let's draw it. So we have Marielle, then we have her sister. So step 1, let X. So now, so this is 3 years ago. So minus 3. Marielle was 3 times as old as her sister. So 3 years ago, her sister is X, Marielle is 3X. Tapos in 6 years, she will be only twice her sister's age. So, 6 years, ano representation in 6 years, guys? Ano representation ni Marielle in 6 years? 3x plus 6. 3x plus 6. Tama ba? May kontra ba? This is wrong. Why? Kasi this was 3 years ago. So, ang tanong, ano yung age nila muna now? This was 3 years ago. Ang age nila now is 3x plus 3 and x plus 3. Kasi ito yung now, ito yung 3 years ago. Okay? And then, if 6 years from now, 6 years ngayon, ang magiging age nila dapat is 3x plus 9 and x plus 9. Okay? So, sinong namali doon? So, ganun na, meron tayong implied. Kaya mahalaga yung labels na, di ba, negative dito. Nag-plus 6 kayo dito. Di ba, ano sabi ko? Hindi porket magkatabi sila, yun ang magiging basis ninyo. If magka-plus 6 kayo, base it from now. So, nasan si now? Wala pa si now, right? So, gawin nyo yung table nyo for now. Yung current ages nila. Tapos saka kayo mag-plus 6. Okay? Always remember, kailangan natin yung now, yung present ages nila. Okay? Gets ba? Hard to react if nag-gets na yung error niya dun. So, I guess yun yung error nyo both ni Ma'am Yan 39. So, ayan. So, since-solve na natin si now, pwede natin kunin properly ang equation natin. Okay? So, with this one, in 6 years, she will be only twice her sister's age. So, in 6 years, Marielle will be twice her sister. So, this is going to be plus 6. 3x plus 9 is equal to 2 times x plus 9. Okay? So, well, bilis ng equation. So, 3x plus 9 is equal to 2x plus 18. Tapos, x lipat sa kabila, it's gonna be x plus 9, 18 lipat sa kabila. 18 minus 9 is 9. The x is 9. The answer is, this is 9. This is 9. Marielle is 27. So, 27 plus 9, that's gonna be 36. So, the answer is 36. Ano sagot ninyo? 42. 42 sa akin, sir. Diba? Ito yung error ninyo. So, you simply nakalimutan nyo na yung now. Hindi ko siya sinabi. Hindi nyo na siya solve. Okay. Always solve for now. Mali Age pala, sir. problem. Ano ko, sagot. Sir, ang ginawa kong daw kasi sir, 3x lang eh. Parang 3x tapos yung Pasko 3x minus 3. Tapos sinabi nyo, itong 3x and x, this is 3 years ago. Hindi naman siya now. So, 3 years ago siya. So, sa timeline natin, this was 3 years ago. Okay, plus 6. 6 sa Kulang akin. tayo ng now. Okay? Ito yung 3x natin. Hindi natin ito pwede gawing 3x plus 6 na lang. Kasi ito lang yung 6, oh. E, paano to? Ano yung time skip? Pwede yung time skip. So, always solve for now muna. Para makuha ninyo yung bago natin. Yung actual na 3x plus 3, 3x plus 9. Okay? Yun na yung greatest lesson niya for tonight. Gets? Gets ba, guys? So, type heart, it gets na siya. Type heart, if gets na siya. Kaya pala sir na mali ako sa akas yung sinunod ko 3x plus 3. Kaya sagot 42. Kaya pala na mali. Ito yung masaya natin nagka-practice solvings ng marami kasi natin yung possible errors in different types of problems. Okay? So, sige yan. Focus naman muna tayo sa age problem tonight. Please, sa mga hindi pa tapos work problem, tapusin nyo na siya bukas. It's February 1 na bukas. Okay? And then, final announcements lang tayo. Yan. So, open ka na kayo. After ko mag-announce.
So first, ayun, nakapin na page sa highlights is check or page natin. Ayun, page. Off na po ng mic kasi di ko makikita si sir. Page Sir, natin. Ayan, page natin. Pangalawa pala. Yun, post. Yung just an idea, ilan yung items na need yung makuha para itamak yung civil service. Ano pa sa civil service exam? So, hindi to, saan kayo magaling? Magaling pa kayo sa verbal, sa analytical, or sa numerical. And then yung worst case scenarios natin. Just as a guide, ngayong February, ano ba yung dapat ninyong i-aim? Okay? And then, yan, sa mga nandito, let me just check your names. Ayan, I think isa lang yata sa atin hindi pa enrolled. But if hindi pa kayo enrolled sa ating class pag-wisbit because it's already February, sakto kakasweldo na lang. So, huwag na kayo maghintay pa ng 1 week kasi yung mga nagre-review since January, since December nga actually, iba, nahihirapan na sila. Paano pa kayong ngayon pa ng February magre-review? Diba? Okay. Gets ba? So, yun, if you want to check this one, punta lang kayo sa page and kita nyo, as in right now, mag-review since December pa, to be honest. And yung mga nag-focus ngayon January, nahirapan na pa rin sila. And paano pa kayo mga February pa lang, saka pa lang kayo mag-review. Okay, so yun, habol na kayo dito. It's 800 pesos for until February 28. But we also have promos. Punta kayo sa post na to. Tapos we have promos, this one. Bigyan ng discount. Pwede kayo mag-enroll as a group. If gusto niyo naman, if di niyo pa din kaya to, you can use the installment dito. And may installment din tayo. So, you just need to let me know para mag-guide ko kayo. Kasi ang mahalaga is, nakasali na kayo sa training para makahabol agad. Dapat priority dito is kung pagpasa sa civil service exam. Not money, not pagtitipid. It's the pagpasa. Okay? So, with that, let's have our class picture. Let's smile. So yun, gusto ko iba na nag-update sila saan sila banda nahihirapan. Kasi ma-address natin yun. And mas maganda nga sa class ninyo siya sasabihin para directly ka mapapakita yung solvings. So, okay, Mia, mag-chat sa classrooms natin, okay? So, smile, 1, 2, 3. Okay, see you tomorrow. It's February, last 1 month to review. So, ganyan pa natin. Okay, bye-bye. bye, sir. Thank you po, sir. Thank you.